Itinakwil ng biyenan, ipinagpalit sa marangyang kaibigan, at itaboy na parang basahan sa harap ng maraming tao dahil sa suot na luma. Habang nagpapakasasa sa alak si Christopher at ang tusong si Isabella, naiwang luhaan si Brianna sa gitna ng ulan. Ngunit sa likod ng bawat patak ng luha ay isang nagbabagang lihim. Sino ang tunay na reyna ng mga Dalmeida? Magagawa pa bang magpatawad ng pusong dinurog ng paulit-ulit? Hindi ka nababagay sa pamilyang ito, Brianna. Isang malaking pagkakamali ang araw na dinala ka ni Christopher sa pamamahay na ito at mas malaking pagkakamali na hinayaan kitang manatili rito ng ganito katagal. You are nothing but a stain on our family's prestigious name. Isang basahang pilit, isinisiksik ang sarili sa isang palasyo. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malalamig na patak ng asero na bumaon sa pandinig ni Brianna. Sa loob ng kusina, ang tanging maririnig ay ang mahinang kulo ng nilulutong sinigang na paborito ni Christopher. Brianna was standing there, her hands red and sore from hours of preparing the grand dinner for their third wedding anniversary. Sa kaniyang mga daliri ay may mga bakas pa ng bahagyang pagkapaso, isang sakripisyong tila walang saysay sa harap ng mga salitang kaniyang naririnig mula sa kabilang silid. Inayos niya ang kaniyang luma at kupas na tapis. Ang kaniyang puso ay nagsisimulang kumirot sa bawat pintig nito. She had given up her dreams, her identity, and even her pride just to be a good wife. Akala niya, sa pagsusumikap niyang maging perpektong manugang ay darating ang araw na tatanggapin din siya. Ngunit ang bawat pagsisikap niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa harap ng biyanang walang ibang nakita, kundi ang kaniyang abang pinagmulan. Mom, please, stop it. We need to focus on the merger with the Valderrama Group. Isabella is waiting for our decision. Ang boses ni Christopher, ang lalaking ipinangako sa kanya ang langit at lupa, ay narinig niyang sumagot. Ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang tono. It was cold, calculative, and completely devoid of the warmth he used to share with her. Then do it, Christopher. Give Isabella the position she deserves. Ipakita mo sa buong mundo na ang isang Dalmeida ay hindi nakatali sa isang babaeng walang ibang dinala rito kundi ang amoy ng kahirapan. Look at her. She's useless, ni hindi niya kayang humarap sa mga business partners natin nang hindi tayo ipinapahiya dahil sa kaniyang baduy na pananamit at kawalan ng class. Patuloy ni Doña Remedios, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagkasuklam. Dahan-dahang binitawan ni Brianna ang sandok na kaniyang hawak. Ang kaniyang katawan ay tila naging manhid. Ang kaniyang mga tuhod ay nangangatog sa bigat ng katotohanang dahan-dahang lumalamon sa kaniyang pagkatao. Ang bawat salita ay tila isang latay sa kaniyang likuran. Humahapdi, nag-iiwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. She felt her world crumbling, one brick at a time, until she was left standing in the ruins of her own hope. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa sala. Bitbit ang huling putahe na kanyang inihanda. Ngunit bago pa siya makalapit sa hapag, ay hinarang na siya ni Doña Remedios. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang mamahaling alahas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Biglang kinuha ng matanda ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa paanan ni Brianna. Nasaan ang singsing, Brianna? Ang nawawalang Dalmeida heirloom ring? I saw you cleaning my jewelry box this morning. Huwag mong sabihing dahil sa hirap ninyo ay natutunan mo na ring magnakaw? Ang bintang ay tila isang kulog na yumanig sa buong bahay. Napaatras si Brianna, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Mama, hindi ko po magagawa iyan. Hindi ko po kailanman hinawakan ang inyong mga alahas, maliban na lamang kung inuutusan ninyo ako. Liar! You greedy little girl. You think you can get away with this? Muling sigaw ni Doña Remedios. Tumingin si Brianna kay Christopher
Nagmamakaawa ang kanyang mga mata para sa kahit isang salita ng pagtitiwala. Christopher, please, naniniwala ka ba sa kanila? Sabihin mo sa kanila na hindi ko iyon magagawa. Ngunit nanatiling nakatayo si Christopher. Ang kaniyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kaniyang mamahaling suit. Tumingin siya kay Brianna, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may pagod at pagkadismaya. Maybe Mom is right, Brianna. You've been acting strange lately. Siguro ay kailangan mo munang umalis dito. I can't deal with this drama while the company is at stake. Iyon ang pangalawang sampal, ang mas masakit na dagok na nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Ang lalaking kanyang minahal, nang higit pa sa kanyang sarili, ay tinalikuran siya sa oras na kailangan niya ng katarungan. Ang kanyang puso ay tila isang kristal na bumasag sa semento, nagkapira-piraso at naging alikabok. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na kirot na gumagapang sa kanyang dibdib. Tila isang kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Walang imik na tumalikod si Brianna. Hindi na siya lumaban. Hindi na siya nagpaliwanag. Sapagkat ano pa ang saysay ng salita kung ang taong dapat nakikinig ay matagal na palang nagbingi-bingihan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag, ang kanyang lumang damit na tanging alaala ng kanyang namayapang ina, at naglakad palabas ng mansyon habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak nito ay tila nakikiramay sa kaniyang pighati. Ang kalsada ay madilim, walang kasiguraduhan kung saan siya dadalhin ng kaniyang mga paa. Tumigil siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang kaniyang katawan ay nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kaniyang daladalahang pait. Bakit ba ako nanatili sa isang lugar na hindi naman ako itinuring na tao? Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang kasalanan ng pagiging mahirap? Ang kaniyang mga luha ay humahalo sa ulan. Isang tahimik na panunumpa na nagsisimulang mabuo sa kaniyang isipan sa gitna ng kadiliman. Walang mas masakit sa lamig ng ulan, kundi ang lamig ng pusong dati mong itinuring na tahanan. Ang pangungusap na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Brianna habang hinihila niya ang kaniyang basang maleta sa madilim at maputik na eskinita ng tondo. Ang kaniyang mga paa, na dati ay nasasanay sa malalambot na carpet ng mansyon, ay ngayon ay humahakbang sa matatalas na bato at maruming tubig. Ang bawat hakbang ay tila isang paalala na ang kaniyang panaginip bilang isang asawa ng bilyonaryo ay nagwakas na sa isang madilim na bangungot. Huminto siya sa harap ng isang maliit at luma na gusali. Ang pintuan ay may mga bakas na ng anay at ang pintura ay nagbabakbak na sa katandaan. Ito ang paupahan ni Aling Marta, ang tanging lugar na kaniyang natandaan na maaaring magpatuloy sa kanya sa halagang kaya ng kaniyang natitirang barya. Ang kaniyang kamay ay nanginginig nang kumatok siya sa kahoy na pinto. Ang tunog nito ay tila isang mahinang pagsusumamo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng luma at kulob na hangin ay bumungad sa kanya, kasabay ng masungit na mukha ng may-ari. Ngunit hindi iyon inalintana ni Brianna. She just needed a place to collapse, a place where she could finally let out the scream that had been trapped in her chest since she left the Dalmeda estate. Pagkapasok sa maliit na kwarto, ibinaba niya ang kanyang mga gamit at naupo sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag at kinuha ang isang puting polo ni Christopher, isang damit na kaniyang tahi-tahi pa noong nakaraang gabi dahil may bahagyang tastas sa manggas nito. Hinawakan niya ang tela, inamoy ang pamilyar na pabango ng kaniyang asawa na nakakapit pa rito. Bakit, Christopher? Bakit hinayaan mong mangyari ito sa atin? Ang kaniyang bulong na halos hindi marinig, ang kaniyang boses ay nanginginig sa matinding pighati. Ang kaniyang mga daliri ay humahaplos sa borda ng kaniyang mga inisyal na itinahi niya sa laylayan ng polo. Isang simpleng tanda ng kaniyang pagmamahal, isang lihim na koneksyon na akala niya ay sapat na para labanan
ang anumaramang bagyo. Ngunit ang polong ito ay tila isang mantsa na lamang na ngayon, isang ebidensya ng isang pangakong napako at isang katapatang binaliwala. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa maliit na bintana, hindi upang magbigay ng pag-asa, kundi upang ipakita ang malupit na realidad ng kaniyang bagong buhay. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaaring mamatay sa gutom habang ang mga taong nanakit sa kanya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Nakahanap siya ng trabaho sa isang malapit na labandera shop. Ang trabaho ay mabigat. Ang kaniyang mga kamay ay mabilis na nababad sa sabon at chlorine. Ang kaniyang likod ay sumasakit sa bawat pagkuskos ng mga maruruming damit ng ibang tao. Ngunit para kay Brianna, ang pagod na ito ay isang paraan upang makalimot. Ang hapdi ng kanyang mga kamay ay mas madaling dalhin kaysa sa hapdi ng kanyang durog na puso. Isang hapon, habang abala siya sa pagtutupi ng mga bagong labang kumot, isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng shop. Ang kinang ng kulay itim na kotse ay tila isang banyaga sa gitna ng maduming kalsada ng tondo. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng designer sunglasses at isang damit na tila mas mahal pa sa kabuuan ng shop na yon. Si Isabela. Ang kanyang kamamangiti ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Naglakad siya papasok sa shop. Ang tunog ng kanyang high heel sa semento ay tila isang martilyo na tumatama sa pandinig ni Brianna. Oh, look who we have here. Ang dating reyna ng mga Dalmeda ngayon ay isa ng hamak na labandera. Ang kaniyang boses ay puno ng panunuya. Ang kaniyang mga mata ay tila nandidiri sa paligid. Hindi sumagot si Brianna. Ipinagpatuloy niya ang kaniyang ginagawa. Pilit na pinatitigas ang kaniyang kalooban. Ngunit hindi tumigil si Isabela. Kumuha siya ng isang baso ng kape na kaniyang dala at dahan-dahang itinigis ito sa ibabaw ng mga puting damit. Nakatatapos lang labhan ni Brianna. Oops, my bad. Masyado kasing madilim dito. Akala ko ay basahan ang mga ito. Ang tawa ni Isabela ay tila isang matalas na kutsilyo. Lumapit siya kay Brianna at itinulak ang kaniyang balikat. Dahilan? Upang mapaupo si Brianna sa sahig. Don't ever think of coming back, Brianna. Christopher is mine now. At ang mga katulad mong alikabok ay dapat lang na manatili rito sa putikan. Bago lumabas, sadyang inapakan ni Isabela ang kamay ni Brianna na nakapatong sa semento. Ang sakit ay nagpaigting sa kanyang pandama. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang pag-iyak. Habang pinapanood ni Brianna ang pag-alis ng sasakyan ni Isabela, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kaniyang dibdib. Hindi na lamang ito basta pighati. Ito ay isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kaniyang maruming kamay, sa mga damit na muli niyang kailangang labhan, at sa kaniyang refleksyon sa isang balde ng tubig. Hanggang kailan ko ba hahayaan na tapakan nila ang aking dangal? Ang kaniyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang tahimik na pag-alsa ng isang pusong wala nang natitira, kundi ang kaniyang sarili. Ang marangyang sasakyan ni Christopher ay tila isang anino na nakaparada sa pinakamadilim na bahagi ng kalsada sa tondo. Sa loob ng malamig na sasakyan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na screen ng kaniyang telepono, ngunit ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bintana ng isang luma at barong-barong na gusali. Sa likod ng bintanang yon, nakikita niya ang anino ng isang babaeng dahan-dahang gumagalaw, si Brianna. Huminga ng malalim si Christopher. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kasukasuan. Ang bawat buntong hininga niya ay punong-puno ng bigat na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kaniyang dibdib. Hindi alam ng mundo at lalong hindi alam ni Brianna na ang bawat sandali ng kaniyang pagdurusa ay sinusubaybayan ng lalaking tumalikod sa kanya sa harap ng lahat.
Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kaniyang bulsa. Nang buksan niya ito, ang lalong nagpatingkad sa dilim ay ang kinang ng isang antigong singsing, ang Dalmeda heirloom ring. Ito ang singsing na pinaratangan ni Doña Remedios na ninakaw ni Brianna. Ngunit narito ito, ligtas sa kamay ni Christopher. Patawad, Brianna. Konting tiis na lang, aking mahal. Ang kanyang bulong na tila isang dasal sa hangin. Ang kanyang boses ay basag, malayo sa malamig na tono na ginamit niya noong gabi ng kanilang anibersaryo. Alam ni Christopher ang bawat galaw ni Isabela. Alam niya ang mga sikretong transaksyon nito sa kumpanya at ang planong pag-ubos sa kaban ng mga Dalmeda. Ngunit upang tuluyang mapabagsak ang katusuhan ni Isabela at mabuksan ang mga mata ng kanyang ina, kailangan niyang magsuot ng maskara. Kailangan niyang maging kalaban sa paningin ng lahat upang maging tagapagtanggol sa huli. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang mukha nang makita niyang lumabas si Brianna sa balkonahe upang isampay ang ilang piraso ng damit. Kahit mula sa malayo, bakas ang pangangayayat nito at ang pagod sa kanyang mga balikat. Gustong-gusto niyang lumabas ng sasakyan, takbuhin ang hagdanan at yakapin ang kanyang asawa ng mahigpit. Gusto niyang sabihing hindi siya kailanman naniwala sa mga paratang ng kaniyang ina. Ngunit nanatili siyang nakakulong sa loob ng kanyang sariling baluti ng katahimikan. Napansin niya ang isang sugat sa braso ni Brianna, ang bakas ng pagkakaapak ni Isabela sa kanya kanina sa labandera shop. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na kaniyang itinatago sa ilalim ng malamig na anyo ng isang negosyante. Kinuha niya ang kaniyang tablet at tiningnan ang mga dokumentong ipinadala ng kaniyang private investigator. Ang mga ebidensya laban kay Isabela ay unti-unti nang nabubuo, ngunit kulang pa ito upang tuluyang mawalan ng tiwala ang kaniyang ina sa babaeng tingin nito ay perpektong manugang. Hindi ko hahayaang masayang ang bawat patak ng luha mo, Brianna. I will burn their world down for what they did to you. Ang kaniyang tahimik na panunumpa. Habang pinagmamasdan niya si Brianna na pumasok muli sa loob at patayin ang ilaw, ang kadiliman sa labas ay tila lalong naging mapait. Christopher touched the ring one last time, feeling its cold surface against his skin, a symbol of a promise he was secretly keeping. Bago niya paandarin ang makina, muli niyang tiningnan ang bintana ni Brianna. Ang mahinang ugong ng makina ay nagsimulang puna ng katahimikan ng gabi. Ngunit sa kaniyang isipan, ang tanging naririnig niya ay ang hikbi ni Brianna na tila sumasabay sa bawat pintig ng kaniyang puso. Ang misteryo ng kaniyang pananatiling tahimik ay isang sugal na maaaring magligtas o tuluyang sumira sa kanilang dalawa. Ngunit para kay Christopher, ang katarungan ay hindi laging dumarating sa gitna ng liwanag. Minsan, kailangan mo itong ihabi sa pinakamadilim na sulok ng pagpapanggap. Ang bawat hakbang patungo sa liwanag ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling para sa isang taong ang tanging dala ay ang kaniyang dangal sa gitna ng kahirapan. Bitbit ang isang maliit at kupas na pitaka. Tumayo si Brianna sa harap ng Laura Dalmeda, ang pinakasikat at pinakamarangyang butik sa gitna ng Makati. Ang kaniyang suot na lumang blusa at pantalon ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng nagkikinangang salamin at gintong dekorasyon ng gusali. Ngunit kailangan niyang pumasok. Bukas ang anibersaryo ng pagkamatay ng kaniyang lola, ang tanging taong nagmahal sa kaniya ng tunay, at nais niyang bumili ng isang disenteng itim na damit para sa pagbisita sa puntod nito. Sa loob ng pitaka ay ang 5,000 piso na kaniyang pinaghirapan sa loob ng halos 1 buwan na paglalaba at pagtutupi. Ang bawat sentimo roon ay may katumbas na hapdi sa kaniyang mga daliri at pagod sa kaniyang likuran. Nang humakbang siya papasok, ang amoy ng mamahaling pabango at malamig na hangin ng aircon ay bumalot sa kaniya. Ngunit bago pa man siya makalapit sa mga hanay ng damit, isang babaeng empleyado
na may makapal na kolorete sa muka ang humarang sa kanyang daan. Ang tingin nito ay mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang halaga ng kanyang pagkatao base sa kanyang suot. "Excuse me, miss, baka naliligaw ka? Ang Tiangge ay nasa kabilang kanto lang. Masyadong mahal ang mga presyo rito para sa mga katulad mo." Ang boses ng sales clerk ay puno ng mapait na panunuya, sapat na para marinig ng ibang mga customer na naroon. Huminga ng malalim si Brianna, pilit na pinapakalma ang kanyang naglulundag na puso. "Nandito ako para bumili ng damit. May pambayad ako." "Pambayad? Baka kulang pa iyang barya mo para sa isang butones ng damit namin." Ang tawa ng clerk ay tila isang sampal sa katarungan. Sa gitna ng pagtatalo, isang pamilyar at matunog na hakbang ng sapatos sa marmol na sahig ang umaling-awngaw. Kasunod nito ang isang boses na tila lason na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan. "Oh, look who's trying to play dress up. Hindi ba't sinabi ko na sayong manatili ka na lang sa putikan, Brianna?" Si Isabella. Nakasuot ito ng isang pulang damit na tila nag-aapoy sa karangyaan habang nakasabit sa kanyang braso ang isang bag na nagkakahalaga ng isang maliit na bahay. Lumapit siya kay Brianna. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa dahil sa nakitang pagkakataon na muling saktan ang babaeng itinuturing niyang kaaway. "Isang labandera, papasok sa isang Dalmeda boutique? This is an insult to the brand." Sigaw ni Isabella sa loob ng shop. Kinuha niya ang isang itim na dress na hawak ni Brianna at itinapon ito sa sahig. "Don't touch the clothes with your filthy hands. Baka kumapit ang amoy ng pawis at sabon sa mga tela." "Isabella, sapat na. Wala akong ginagawang masama sa'yo." Ang mahinang sagot ni Brianna habang dahan-dahang pinupulot ang damit mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkapahiya sa harap ng maraming taong nakatitig sa kanya. "Sapat na. No, Brianna. You don't belong here. You are a thief, remember?" Ang kapal ng mukha mong lumabas sa publiko matapos mong pagnakawan ang pamilya Dalmeda, patuloy ni Isabella. Kinuha niya ang kaniyang bote ng tubig at sadyang ibinuhos ito sa ulo ni Brianna. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa mukha ni Brianna, kasabay ng kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Ang kanyang lumang damit ay tuluyang nabasa, bumabakat sa kanyang nangangatog na katawan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay kumukuha pa ng video, ngunit walang sino man ang nagtangkang tumulong. Sa gitna ng kanyang pagkakayuko, isang malalim at baritonong boses ang biglang bumaklas sa ingay ng paligid. "Anong nangyayari dito?" Ang lahat ay napalingon. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may tindig na tila isang hari, at may mga matang tila naglalabas ng kislap ng galit, ang naglalakad patungo sa gitna ng kaguluhan. Ang kaniyang bawat hakbang ay nagpapatahimik sa bawat tao sa loob ng butik. Hindi siya si Christopher, ngunit ang kaniyang awtoridad ay tila mas matindi pa sa sino mang Dalmeda na nakilala nila. Tumigil siya sa harap ni Brianna, tiningnan ang kanyang basang anyo, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Isabella at sa sales clerk. "Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang bastusin ang babaeng ito sa loob ng aking pag-aari?" Ang kaniyang mga salita ay tila isang kidlat na tumama sa bawat isa. Ang sales clerk ay biglang namutla, habang si Isabella ay tila nawalan ng boses at napaatras. Sino ang lalaking ito? At bakit niya tinatawag na kaniyang pag-aari ang butik na ang lahat ay nakakaalam na pagmamay-ari ni Christopher? Dahan-dahang hinawakan ng lalaki ang balikat ni Brianna, isang hawak na puno ng proteksyon. Tumingin siya sa mga tao at muling nagsalita. Ang boses ay tila isang hatol na walang takas. "Lahat kayo." Lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Ngayon din. Hindi binubuo ng mamahaling tela ang dangal ng isang tao, kundi ng kakayahan niyang tumayo ng tuwid habang ang mundo ay pilit siyang itinutulak pababa sa putikan.
Ang mga salita ng lalaking ito ay tila isang kumpas ng kapangyarihan na nagpatigil sa ikot ng mundo sa loob ng butik. Ang lahat ay tila naging rebulto. Si Isabela na nanlalaki ang mga mata sa takot, ang sales clerk na nanginginig ang mga tuhod, at si Brianna na nakayuko pa rin habang ang malamig na tubig ay dahan-dahang tumutulo mula sa kaniyang buhok patungo sa sahig. Ang lalaki na si Don Julian, ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng buong mall at ang pinakamalaking investor ng Dalmeda Group, ay lumapit ng bahagya kay Brianna. Inalis niya ang kanyang mamahaling handkerchief at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Brianna. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng paggalang, isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Brianna mula sa ibang tao. I'm sorry, Don Julian. Hindi ko po alam na kilala ninyo ang babaeng ito. Ang nauutal na boses ni Isabela ay tila isang mahinang huni ng insekto sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang iniangat ni Brianna ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapula, hindi lamang dahil sa tubig, kundi dahil sa matinding emosyong naglalaban sa kanyang loob. Tumingin siya kay Don Julian, pagkatapos ay kay Isabela. Isang kakaibang katahimikan ang namayani, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-vibrate ng mga cellphone ng ilang costumer na patuloy pa rin kumukuha ng video. Hindi ko kailangan ng inyong pagluhod. Ang boses ni Brianna ay mahina ngunit may talim na tila isang kutsilyo, sapagkat ang kapatawarang hiningi dahil sa takot ay walang halaga. Ang katarungang kailangan ko ay hindi nanggagaling sa inyong mga tuhod, kundi sa katotohanang kahit dilaan ninyo ang aking mga paa, hindi ninyo kailanman mabibili ang aking katahimikan. Nagulat ang lahat sa kaniyang sinabi. Maging si Don Julian ay napangiti ng bahagya. Nakikita ang isang ninga sa mga mata ni Brianna na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Miss Brianna, hayaan mong tulungan kita. Ang butik na ito ay pasasara ko ngayong gabi dahil sa kawalan ng respeto ng mga taong ito. Ang alok ni Don Julian. Ngunit dahan-dahang umiling si Brianna. Hinawakan niya ang kanyang basang pitaka at kinuha ang basang 5,000 piso. Salamat po, Don Julian. Ngunit hindi ko kailangan ng tagapagtanggol upang ipakita ang aking halaga. Ang perang ito ay pinaghirapan ko sa paglalaba at pagtutupi ng mga damit ng ibang tao ng may dangal. At hindi ko ito gagamitin sa isang lugar na mas marumi pa ang ugali ng mga tao kaysa sa mga basahang nilalabhan ko. Inilagay niya ang pera sa kanyang bulsa at naglakad palabas ng butik nang may matuwid na tindig. Ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay tila isang malakas na tunog ng tambol na nagpapahayag ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang Brianna na laging nakayuko. Siya ang babaeng natutunang mahalin ang kanyang sarili sa gitna ng kawalan. Sa labas ng mall, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang basang anyo. Ngunit sa halip na lamigin, naramdaman niya ang isang mainit na determinasyon. Sa kabilang dako ng kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyan, nakita ni Christopher ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing nakikita niya ang hirap ng asawa. Ngunit may bahagi sa kanya na ipinagmamalaki ang katapangang ipinamalas nito. Biglang tumunog ang telepono ni Christopher. Ang mabilis na pagtunog nito ay tila isang babala ng masamang balita. Sir, si Doña Remedios po. Nawalan po siya ng malay sa gitna ng inyong mansyon. Isinugod po namin siya sa St. Luke's Medical Center. She's in critical condition, sir. Ang boses ng kanilang mayordoma ay puno ng takot. Mabilis na pinaandar ni Christopher ang makina ng sasakyan. Ang mahinang ugong nito ay naging isang malakas na roar habang mabilis siyang nag-overtake sa mga kalsada. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang galit sa kanyang ina at ang obligasyon bilang anak. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang puting dingding ay tila lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Ang mga doktor ay nagmamadaling lumabas mula sa emergency room.
Mr. Dalmeida, your mother suffered a severe internal hemorrhage due to stress and high blood pressure. Kailangan niya ng agarang dugo, ngunit ang kanyang blood type ay napakabihira, isang rarest subtype ng type O. Wala kaming stock sa blood bank at wala rin sa ibang mga malalapit na ospital, ang seryosong paliwanag ng doktor. Napatigil si Christopher. Alam niya kung sino ang may ganoong uri ng dugo. Ang tanging taong kaniyang itinaboy, ang tanging taong pinaratangan nilang magnanakaw, at ang tanging taong pinakanasaktan ng kaniyang ina. Si Brianna, sa kabilang panig ng lungsod, habang naglalakad si Brianna sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kaniyang dibdib. Tumingin siya sa malayo, hindi alam na ang kapalaran ay muling nagluluto ng isang pagsubok na maglalagay sa kaniyang kabutihan at katarungan sa isang malaking timbangan. Sino ang mananaig? Ang pusong marunong magmahal o ang pusong natutunang magtanim ng pait? Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, bitbit ang isang lihim na maaring magpabago sa buhay ng lahat ng mga Dalmeida. Kailangan kita, Brianna. Ang dugo mo lang ang makapagliligtas sa buhay ng aking ina. Patawarin mo ako, ngunit ikaw lang ang kaisa-isang pag-asa namin. Ang boses ni Christopher ay tila isang malupit na biro na humihiwa sa katahimikan ng gabi sa labas ng maliit na labandera shop. Nakatayo siya sa tapat ni Brianna. Ang kaniyang mamahaling Amerikana ay may mga bahid ng alikabok at ang kaniyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay ngayon ay bakas ng matinding puyat at pagsusumamo. Dahan-dahang itinigil ni Brianna ang pagkuskos sa isang maruming maong. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at puti dahil sa matagal na pagkakababad sa matapang na sabon at chlorine. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking hindi siya nagawang ipagtanggol nang tawagin siyang magnanakaw, ang lalaking hinayaang dumanas siya ng hirap sa gitna ng ulan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Brianna habang pinagmamasdan niya ang mga bula ng sabon na dahan-dahang pumuputok sa kanyang mga palad. Tila ang mga pangarap niyang naglaho na rin. Nakakatawa ang tadhana, hindi ba, Christopher? Ang boses ni Brianna ay malamig, walang emosyong bakas, kundi ang pagod na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang dugo ng isang basahan na ayon sa iyong ina ay nagpaparumi sa inyong marangal na pamilya. Iyon din pala ang dugong magpapanatili sa kanyang hininga. Ang dugong tinawag ninyong marumi, iyon pala ang magiging pinakamahalagang kayamanan ninyo ngayon. Brianna, alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Ngunit naghihingalo siya. Ang mga doktor ay nawawalan na ng oras. Ang mabilis na sagot ni Christopher. Ang kaniyang mga mata ay nagsisimulang mamasa sa takot na mawalan ng ina. Huminga ng malalim si Brianna. Ang kaniyang dibdib ay kumikipot sa bigat ng alaala. Naalala niya ang bawat masasakit na salita ni Doña Remedios, ang bawat sampal ng pangungutya, at ang araw na pinalayas siya nang walang kahit isang sentimo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang turo ng kanyang yumaong ina. Ang huwag kailanman hayaang lamunin ng puot ang kanyang pagkatao. Bakit ko siya ililigtas? Ang tanong ni Brianna, habang dahan-dahang tumatayo at pinupunasan ng kanyang mga kamay sa kanyang lumang tapis. Para matapos siyang gumaling, ay muli niya akong tawaging magnanakaw? Para muli ninyo akong itaboy sa kalsada kapag nakuha na ninyo ang kailangan ninyo sa akin? Lalapit sana si Christopher upang hawakan ang kanyang kamay, ngunit mabilis na umatras si Brianna. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang ilang hakbang. Ito ay isang malawak na bangin ng nawalang tiwala na hindi kayang tawirin ng kahit anong salita. Ibibigay ko ang aking dugo. Ang pagpapatuloy ni Brianna, ang kaniyang mga mata ay direktang nakatitig sa asawa. Ngunit hindi dahil sa utang na loob at hindi dahil sa pagmamahal sa pamilyang Dalmeida na kailanman ay hindi ako itinuring na kaisa. Gagawin ko ito dahil ayokong maging katulad ninyo. Gagawin ko ito dahil tao ako, Christopher,
Isang taong marunong magpahalaga sa buhay, kahit pa ang buhay na yon ang siyang sumira sa akin. Nang makarating sila sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin ng koridor ay tila muling bumuhay sa kanyang kaba. Nakita niya si Isabela na nakaupo sa labas ng emergency room, pabalik-balik ang lakad. At nang makita siya ay agad itong sumugod. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Christopher, bakit mo dinala ang magnanakaw na ito sa ospital? Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang matalas na tunog ng bakal sa tahimik na pasilyo. Bago pa man makasagot si Christopher, huminto si Brianna sa harap ni Isabela. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang basang labandera na pinahiya sa butik. Siya ay isang babaeng may hawak ng alas sa kaniyang mga kamay. Kung gusto mong mamatay ang iyong magiging biyenan, sige, itaboy mo ako. Ang mahinahong hamon ni Brianna, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat. Sapagkat sa oras na humakbang ako palabas ng ospital na ito, wala nang ibang dugo sa mundong ito ang makakapagligtas sa kanya. Desisyon mo, Isabela. Ang iyong inggit o ang buhay ni Doña Remedios? Namutla si Isabela at tila nawalan ng dila. Napilitan siyang tumabi habang naglalakad si Brianna patungo sa pintuan ng laboratorio kung saan kukunin ang kaniyang dugo. Habang nakahiga si Brianna sa matigas na kama ng ospital, pinagmamasdan niya ang pulang likidong dahan-dahang dumadaloy sa maliit na tubo mula sa kaniyang braso. Ito ang kaniyang buhay, ang kaniyang lakas, na ngayon ay ibinibigay niya sa kanyang pinakamalaking kaaway. Isang matinding pagkahilo ang naramdaman niya, ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Binitawan niya ang isang malalim na buntong hininga. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Ito na ang huling pagkakataong may kukunin kayo sa akin. Ang bulong niya sa kaniyang sarili bago tuluyang lamunin ng dilim ang kaniyang paningin. Nang magkamalay si Brianna pagkalipas ng ilang oras, natagpuan niya ang kaniyang sarili sa isang pribadong kwarto. Sa gilid ng kaniyang kama, nakaupo si Christopher, hawak-hawak ang kaniyang malamig na kamay. Ngunit ang kaniyang pansin ay naagaw ng isang tunog sa kabilang bahagi ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Bitbit ang isang maliit na tray. Ngunit hindi ang gamot ang kaniyang dala, kundi isang balitang magpapabago sa ihip ng hangin. Mr. Dalmeida, stable na po ang inyong ina, ngunit habang kinukuha po namin ang kanyang mga personal na gamit sa kanyang lumang gown, bago siya operahan, may nakita po kaming isang bagay na sa tingin namin ay mahalaga. Inilabas ng nurse ang isang maliit na panyo. At sa loob nito, lumatang ang isang bagay na nagpatingkad sa dilim ng silid. Ang Dalmeida heirloom ring. Ngunit hindi ito basta singsing. May kasama itong isang liham na may sulat kamay ni Doña Remedios na may petsang bago pa ang gabi ng kanilang anibersaryo. Anong lihim ang itinatago ng matanda tungkol sa singsing na ito? At bakit ito naroon sa kaniyang bulsa sa mismong sandaling pinaratangan niya si Brianna? Ang kaba sa dibdib ni Brianna ay muling nagbalik. Tila isang bagyong paparating sa gitna ng isang panandaliang katahimikan. Walang amoy na mas mapait kaysa sa amoy ng katotohanang huli na nang matuklasan, lalo na kung ang katotohanan yon ay nakatago sa loob ng isang liham na punong-puno ng pagkakasala. Sa loob ng madilim na silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aparatus na nagbabantay sa bawat pintig ng puso ni Doña Remedios. Nakaupo si Brianna sa gilid. Ang kaniyang balat ay maputla pa rin dahil sa dami ng dugong kaniyang ibinigay. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nakapako sa puting sobrang hawak ni Christopher. Ang kaniyang asawa ay tila naging isang estatwa. Ang kaniyang muka ay unti-unting namumutla habang binabasa ang bawat salitang nakasulat sa papel. Hindi maaari ito. Ang bulong ni Christopher, ang kaniyang boses ay nanginginig sa matinding galit at panlulumo. Ang liham ay hindi lamang basta mensahe. Ito ay isang kumpisal. Isinulat ito ni Doña Remedios
Nung gabing pinalaya si Brianna, isang pag-amin na alam niyang hindi kinuha ni Brianna ang singsing, ngunit kailangan niyang isakripisyo ang kaniyang manugang upang pagtakpan ang malaking pagkakamali ni Isabela na maaring sumira sa imahe ng kumpanya. Na paatras si Brianna, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Alam niyang wala akong kasalanan, pero hinayaan niya akong itaboy sa kalsada na parang hayop. Christopher, paano niya nagawa iyon sa akin? Ang kanyang boses ay basag, puno ng pait, na mas matindi pa sa anumang hirap na dinanas niya sa tondo. Bago pa man makasagot si Christopher, bumukas ang pinto at pumasok si Isabela. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa takot nang makita ang sobrang hawak ni Christopher. Mabilis siyang lumapit. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang papel. Christopher, don't believe that. Baka gawa-gawa lang yan ni Brianna. Baka pinalitan niya ang laman ng sobre habang tulog tayo. Ang sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na tunog ng bakal na kumakalos sa katahimikan. Sapat na, Isabela! Ang sigaw ni Christopher na yumanig sa buong silid. Tumayo siya at hinarap ang babaeng dati ay itinuturing niyang kaibigan. Ang sulat kamay na ito ay kay Mama. At ang singsing na pilit mong ipinahanap sa akin, narito pala sa bulsa niya. Bakit ka natatakot, Isabela? May kinalaman ka ba sa pagkawala ng pera sa kumpanya na binabanggit dito sa liham? Namutla si Isabela. Ang kanyang magandang muka ay tila naging isang maskara ng kasamaan na dahan-dahang natutunaw. Ngunit sa halip na sumuko, isang malamig at nakakatakot na tawa ang lumabas sa kaniyang mga labi. At ano naman kung totoo? Sa tingin ninyo ba ay paniniwalaan kayo ng Board of Directors? Ako ang kailangan ng kumpanyang ito, hindi ang isang hampas lupang labandera. Lumapit siya kay Brianna at tinulak ito ng malakas, dahilan upang tumama ang mahinang katawan ni Brianna sa dulo ng kama ng ospital. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Brianna sa kaniyang braso kung saan kinuha ang dugo, ngunit hindi niya pinansin ang sakit. Tiningnan niya ang aparatus ni Doña Remedios. Ang linya ng kanyang pintig ng puso ay biglang naging mabilis at hindi maayos. Ang matanda ay tila dahan-dahang nagigising, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa ilalim ng kumot. Gagising na siya. Ang bulong ni Brianna. Mabilis na kumilos si Isabela. Sa kaniyang desperasyon na manatiling lihim ang lahat, dahan-dahan niyang inabot ang tubo ng oxygen na nakakabit sa ilong ni Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Tila handa siyang pumatay upang hindi lamang mabuksan ang katotohanan. Hindi ka pwedeng magsalita. Matanda ka. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang bagsak ang Dalmeda. Ang kaniyang pabulong na sigaw habang pilit na binubunot ang tubo. Isabela, huwag. Ang huling sigaw ni Brianna bago niya pilit na sinunggaban ang mga kamay ni Isabela. Ang dalawang babae ay nagpuno ng kaguluhan sa loob ng tahimik na silid. Ang aparatus ay nagsimulang maglabas ng isang nakakarinding tunog ng babala. Isang senyales na ang pasyente ay nahihirapan sa paghinga. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang biglang humawak sa braso ni Isabela. Isang kamay na kulubot, ngunit may natitira pang lakas. Dahan-dahang idinilat ni Doña Remedios ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi napunta kay Christopher o kay Isabela. Ang kanyang mga mata, na punong-puno ng luha at pagsisisi, ay nakatitig ng diretso sa mukha ni Brianna. Papatawad. Ang mahinang salita na lumabas sa kaniyang tuyong mga labi. Isang salitang tila isang mitya na magpapasabog sa lahat ng kasinungalingang binuo ni Isabela. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, ang pinto ng silid ay muling bumukas. Ang mga pulis ay pumasok, kasama ang isang abogadong may hawak na warrant of arrest. Hindi ito para kay Brianna. Ito ay para sa babaeng nakatayo sa gitna ng silid
na may hawak na tubo ng oxygen. Paano nalaman ng mga pulis ang ginagawa ni Isabela? At anong ebidensya ang hawak ni Christopher na hindi pa niya ipinapakita sa lahat? Ang kaba sa dibdib ni Brianna ay hindi pa rin humuhupa. Tila may isa pang lihim na dahan-dahang lumalabas mula sa anino ng pamilya Dalmeida. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong sa likod ng mga rehas na bakal, kundi ang pagkakulong sa loob ng isang konsensyang pilit na kumakawala mula sa madilim na piitan ng sariling pagkakamali. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay tila lalong naging matapang sa loob ng silid ni Doña Remedios. Sa ilalim ng malamig na buga ng aircon, ang matanda ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa, tila may manipis na ulap na nakaharang sa kanyang paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang pabulong na panalangin. Ito ay boses ng isang babae. Malumanay, basag ang tono, ngunit punong-puno ng katapatan. Dahan-dahang itinigil ni Doña Remedios ang kanyang paghinga upang pakinggan ang bawat salita. Panginoon, huwag niyo po siyang pababayaan. Kahit gaano po kasakit ang kanyang mga nagawa, alam ko pong may mabuti pa ring puso sa loob niya. Bigyan niyo po siya ng isa pang pagkakataon na makasama ang kanyang anak. Huwag niyo po siyang kukunin ng dahil sa aking mga luha. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na tumutusok sa natitirang kibot ng puso ni Doña Remedios. Si Brianna iyon, ang babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng itinaboy niya sa ulan, at ang babaeng pinagnakawan niya ng dangal. Narito ngayon sa kanyang paanan, ipinagdarasal ang kanyang kaligtasan sa halip na isumpa siya sa kanyang kamatayan. Isang mainit na likido ang dahan-dahang gumuhit sa gilid ng mga mata ng matanda. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng isang kamay sa kanyang noo. Isang kamay na magaspang dahil sa paglalaba, ngunit may dalang init na hindi kayang ibigay ng kahit anong mamahaling kumot. Mama, naririnig niyo po ba ako? Ang bulong ni Brianna habang inaayos ang kanyang unan. Hindi nakasagot ang matanda, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumapit sa kamay ni Brianna. Sa sandaling iyon, pumasok si Christopher sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bit-bit ang kanyang laptop. Hindi niya pinansin ang emosyong namamayani sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Sa halip, inilapag niya ang kagamitan sa maliit na lamesa sa harap ni Doña Remedios. Ma, gising ka na. Siguro ay oras na para makita mo ang bunga ng iyong mga desisyon. Ang boses ni Christopher ay walang emosyon. Tila isang hukom na nagbabasa ng huling hatol. Pinihit niya ang screen patungo sa kanyang ina. Doon ay lumabas ang isang video, ang kuha mula sa security camera ng butik noong nakaraang linggo. Nakita ni Doña Remedios kung paano dumanas ng matinding hapis si Brianna. Nakita niya kung paano ibuhos ni Isabela ang tubig sa ulo ng kanyang manugang habang tinatawag itong hampas lupa at magnanakaw. Mga salitang mismong nanggaling sa bibig ni Doña Remedios. Nakita niya ang pagyuko ni Brianna, ang panginginig ng mga balikat nito, at ang pagpulot nito sa kanyang basang pera habang ang lahat ng tao ay nagtatawanan. Bawat segundo ng video ay tila isang sampal na nagpapakita sa matanda kung gaano naging malupit ang kaniyang paghatol base lamang sa suot na damit at katayuan sa buhay. Ito ang babaeng gusto mong ipalit kay Brianna. Ma, isang babaeng handang pumatay at magnakaw para sa kapangyarihan. At ito naman, itinuro ni Christopher si Brianna na nakatayo sa isang sulok, nakayuko, at hindi makatingin sa screen. Ang babaeng itinuring mong dumi, pero siya lang ang tanging nag-alay ng kaniyang dugo para mabuhay ka. Isang hikbi ang tuluyang kumawala mula sa tuyong lalamunan ni Doña Remedios. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Tumingin siya kay Brianna, ang kaniyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Tila pilit na binibigkas ang salitang kailanman ay hindi lumabas sa kaniyang bibig para sa isang mahirap. Bibrena,
Anak, ang kaniyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang lumapit si Brianna, kinuha ang baso ng tubig at maingat na pinainom ang matanda. Walang galit sa kaniyang mga mata, tanging pag-unawa na nagmumula sa isang pusong dumaan na sa pinakamadilim na bahagi ng sakit. "Wag na po kayong magsalita, Mama. Magpahinga na po kayo," ang sagot ni Brianna habang pinupunasan ang labi ng matanda gamit ang kaniyang panyo. Ngunit bago pa man makapikit si Doña Remedios, dahan-dahan niyang itinuro ang maliit na cabinet sa gilid ng kama. Sa ilalim ng kaniyang mga gamit, may nakatagong isang maliit na susi na may nakaukit na letrang B. "Ibigay mo kay Brianna." Ang huling pakiusap ng matanda bago siya muling mapikit dahil sa pagod. Kinuha ni Christopher ang susi at tiningnan ito ng may pagtataka. Alam niya ang susing ito. Ito ang susi sa isang lumang vault sa ilalim ng kanilang mansyon na tanging ang kaniyang ama lamang ang nakakaalam kung ano ang laman. "Anong ibig sabihin nito, Christopher?" ang tanong ni Brianna. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kaba. "Hindi ko alam, Brianna, ngunit tila may isang malaking bahagi ng iyong nakaraan ang matagal na itinago ng aking pamilya mula sa iyo. Isang lihim na marahil ay siyang dahilan kung bakit ganito na lamang ang galit ni Mama sa iyo mula pa noong una." Ang katahimikan sa loob ng silid ay muling naging mabigat. Ang susi ay malamig sa kamay ni Brianna, tila isang piraso ng yelo na nagpapaalala sa kanya na ang kaniyang paghihirap ay hindi lamang bunga ng pagkakataon, kundi ng isang planadong kasinungalingan na nag-uugnay sa kaniyang pamilya at sa mga Dalmeida. Anong katotohanan ang naghihintay sa loob ng vault na yon? At handa ba si Brianna na harapin ang katotohanang maaaring tuluyang sumira sa kaniyang relasyon kay Christopher? Hindi sapat ang 1,000 patawad para burahin ang latay ng isang sampal na ibinigay sa harap ng maraming tao, lalo na kung ang sampal na yon ay hindi sa pisngi tumama, kundi sa mismong kaluluwa. Ang bulwagan ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at amoy ng mga sariwang bulaklak na tila nanggagaling sa isang hardin ng paraiso. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Dalmeida Group, isang pagdiriwang na dapat sana ay magpapatatag sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Nakasuot si Isabela ng isang kumikinang na gintong gown. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga diamanteng, tila naglalabas ng apoy sa bawat tama ng ilaw. Ngumiti siya sa mga kamera, tila ba siya na ang bagong reyna ng kumpanya, habang si Doña Remedios ay nananatili pa sa ospital. Ngunit sa isang sulok ng entablado, nakatayo si Christopher. Ang kaniyang mga mata ay malamig. Mas malamig pa sa yelong nasa loob ng mga baso ng champagne. Nang humawak siya sa mikropono, ang mahinang ugong ng feedback ay tila isang babala na natahimik ang buong silid. "Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit tayo naririto." Ang simula ni Christopher, ang kanyang boses ay tila isang malakas na tunog ng kampana na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. "Akala ninyo ay alam ninyo ang lahat tungkol sa pamilyang Dalmeida. Ngunit ang katotohanan ay matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan at pang-aapi." Biglang bumukas ang malaking screen sa likuran niya. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas, kundi ang video mula sa butik. Ang eksenang dumanas ng matinding kahihiyan si Brianna. Nakita ng lahat ng mga maimpluwensyang tao ang pagdilig ng tubig sa ulo ni Brianna, ang mga tawa ni Isabela, at ang pagtawag dito na magnanakaw. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang mabilis na daloy ng tubig na hindi mapigilan, puno ng gulat at pagkondena. "Christopher, anong kalokohan ito? Patayin mo yan!" Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig, habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Christopher, ngunit hindi tumigil si Christopher. "Ang babaeng nakikita ninyong inaapi ay hindi lang basta asawa ko.
Siya ang babaeng pinagnakawan ng inyong respeto. Habang ang babaeng ito, itinuro niya si Isabela, ay ang tunay na magnanakaw na uubos sana sa kaban ng aming kumpanya. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ay napalingon. Isang babae ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng red carpet. Hindi siya ang labanderang may amoy ng sabon. Si Brianna ay nakasuot ng isang simpleng asul na sutla na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay may dignidad na tila isang tunay na maharlika. Sa kanyang kamay, bitbit niya ang isang antigong dokumento, ang nilalaman ng vault na binuksan niya gamit ang susi mula kay Doña Remedios. Isabela, ang butik na ipinagmamalaki mong pag-aari mo at ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Dalmeida. Ang boses ni Brianna ay kalmado, ngunit may talim na tila asero. Ay hindi kailanman naging inyo. Ayon sa dokumentong ito, ang aking yumaong lolo, ang tunay na founder ng kumpanyang ito, bago ito kinamkam ng mga Dalmeida sa pamamagitan ng pandaraya. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-ariang ito. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mga tao ay napaatras, ang ilan ay hindi makapaniwala, habang ang sales clerk na naging malupit kay Brianna ay biglang napaluhod sa sahig dahil sa takot. Mabilis na lumapit ang mga pulis kay Isabela. Ang tunog ng mga posas na naglalapat ay tila isang huling tuldok sa kanyang kasamaan. Isabela Valderrama, you are under arrest for corporate embezzlement and attempted homicide. Ang seryosong pahayag ng opisyal. Hindi! Hindi ito maaari. Christopher, tulungan mo ako. Brianna, hampas lupa ka lang. Magnanakaw ka. Ang huling sigaw ni Isabela habang kinakaladkad siya palabas. Ang kaniyang boses ay tila isang desperadong huni ng ibon na nawalan ng pugad. Lumapit si Brianna kay Christopher. Sa harap ng lahat ng mga kamera, hindi siya nagganti. Sa halip, lumapit siya sa isang matandang waiter na kanina ay nabunggo ni Isabela at muntik nang matumba. Dahan-dahang inayos ni Brianna ang gusot sa kwelyo nito at ngumiti ng tapat. Salamat po sa inyong serbisyo, ang kaniyang mahinang sabi. Isang golden moment na nagpakita sa lahat kung sino ang tunay na mayaman sa puso. Ngunit sa gitna ng kaniyang tagumpay, isang lalaking nakasuot ng itim na tuxedo ang lumapit sa kaniya mula sa dilim. Ang kaniyang mukha ay pamilyar. Siya ang lalaking nakita ni Brianna sa butik, ang misteryosong si Don Julian. Magaling, Brianna. Nakuha mo na ang katarungan mo, ang bulong ni Don Julian, ngunit may kakaibang kislap sa kaniyang mga mata. Ngunit alam mo ba na ang dokumentong hawak mo ay may kulang na pahina? Isang pahina na magsasabi sa iyo kung sino talaga ang pumatay sa iyong mga magulang. Ang dokumento sa kamay ni Brianna ay tila naging kasing bigat ng tingga. Tumingin siya kay Christopher na tila naguguluhan din sa sinasabi ng matanda. Ano ang lihim sa likod ng pagkamatay ng mga magulang ni Brianna? At bakit tila may kinalaman ang pamilya Dalmeida sa trahedyang yon na hindi pa nabubunyag? Ang gabi ng anibersaryo ay nagtapos hindi sa isang kanta, kundi sa isang panibagong katanungan na tila isang sugat na muling bumukas. Ang tunay na bigat ng korona ay hindi nararamdaman sa ulo, kundi sa dibdib ng isang taong kailangang pumili sa pagitan ng katarungan para sa nakaraan at ng pag-ibig para sa kasalukuyan. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila isang malapot na usok na dahan-dahang lumalamon sa kislap ng mga diamante. Habang hinihila ng mga pulis si Isabela palabas, ang bawat sigaw nito ay tila isang mahinang alingaw-ngaw na lamang sa pandinig ni Brianna. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa huling pahina ng dokumentong ibinigay sa kaniya ni Don Julian. Doon, sa ilalim ng mga legal na pirma, ay nakaukit ang pangalan ng ama ni Christopher. Isang pirma na nagpatunay na ang aksidenteng pumatay sa mga magulang ni Brianna
ay hindi isang pagkakataon, kundi isang paraan upang makuha ang lupain ng kaniyang pamilya. Dahan-dahang binitiwan ni Brianna ang papel. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot na muling nag-aapoy sa kaniyang puso. Tumingin siya kay Christopher na nakatayo sa kaniyang harap, na tila isang taong nawalan ng kaluluwa. Alam mo ba ito, Christopher? Ang boses ni Brianna ay tila isang bulong na may talim ng yelo. Sa loob ng 3 taon na magkasama tayo, alam mo ba na ang yaman na tinatamasa ninyo ay mula sa dugo ng aking mga magulang? Brianna, sumumpa ako. Wala akong alam tungkol sa nakaraan ni Papa. Ang mabilis na sagot ni Christopher, ang kaniyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Lumapit siya upang hawakan ang balikat ni Brianna, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang kaniyang pag-iwas ay tila isang malakas na sampal sa hangin, isang senyales na ang pader sa pagitan nila ay muling naitayo. At sa pagkakataong ito, mas matayog at mas matibay. Nang gabing iyon, bumalik si Brianna sa ospital. Hindi upang muling mag-alay ng dugo, kundi upang tapusin ang isang kabanata. Pagpasok niya sa silid ni Doña Remedios, natagpuan niya ang matanda na nakaupo na sa kanyang kama. Maputla pa rin ngunit gising na ang kanyang diwa. Nang makita ng matanda si Brianna, isang kakaibang emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Remedios ang kanyang mga paa sa sahig. Sa gitna ng panghihina, pilit siyang tumayo. Ang tunog ng pag-vibrate ng kanyang aparatus ay tila sumasabay sa kanyang bawat hirap na paghinga. At doon, sa harap ng babaeng tinawag niyang basura, dahan-dahang lumuhod si Doña Remedios. Ang kaniyang mga tuhod ay tumama sa malamig na tile ng ospital, isang tunog na tila nagpabagsak sa lahat ng kaniyang karangyaan sa loob ng mahabang panahon. Brianna, patawarin mo ako. Ang hikbi ng matanda ay tila isang daloy ng tubig na matagal na nakulong. Alam ko ang ginawa ng aking asawa. Alam ko kung paano ka namin ninakawan ng pamilya. Itinaboy kita. Dahil sa tuwing nakikita kita, ang nakikita ko ay ang sarili kong pagkakasala. Ang aking kayabangan ay hindi dahil sa taas ng aking katayuan, kundi dahil sa lalim ng aking kahihiyan. Napatigil si Brianna. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nakikita niya ang isang makapangyarihang babae na ngayon ay durog, luhaan, at nagmamakaawa sa kanyang paanan. Ito ang sandaling dapat sana ay kaniyang ikinatuwa, ang sandali ng kaniyang panalo. Ngunit ang kaniyang puso ay hindi naramdaman ng saya. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pagod. Ang pagluhod ninyo ay hindi magbabalik sa aking mga magulang, Mama. Ang mahinahong sagot ni Brianna habang dahan-dahang lumalapit upang tulungang makatayo ang matanda. Hinawakan niya ang mga braso ni Doña Remedios at maingat itong inakay pabalik sa kama. At ang katarungang nakuha ko ngayong gabi ay hindi rin kayang burahin ang 3 taon na ipinaramdam ninyo sa akin na wala akong halaga. Pumasok si Christopher sa silid. Bit-bit ang isang maliit na pilos na kahon. Ito ang tunay na Dalmaida ring, ang simbolo ng kanilang sumpaan. Lumuhod siya sa harap ni Brianna. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pag-ibig at pagsisisi. Brianna, alam kong hindi sapat ang lahat ng ito. Ngunit hayaan mong simulan natin muli. Hayaan mong gamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay upang itama ang lahat ng pagkakamali ng aking pamilya. Please marry me again, not as a billionaire's trophy, but as the queen of my heart and the rightful owner of everything I have. Tiningnan ni Brianna ang singsing. Ang kinang nito ay tila muling nanunukso sa kaniyang mga pangarap. Ngunit dahan-dahan siyang umiling. Ang kaniyang kamay ay hindi kumilos upang tanggapin ang alok. Christopher, mahal kita. Iyan ang katotohanang hindi ko kayang itanggi. Ang bulong ni Brianna, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Ngunit ang pagmamahal ay hindi sapat upang gamutin ang mga sugat na ganito kalalim.
Kailangan ko munang mahanap ang aking sarili sa labas ng anino ng mga dalmayda. Kailangan kong matutunang mahalin ang babaeng nakita ko sa salamin nung ako ay isang labandera pa lamang, ang babaeng may dangal kahit walang ginto. Ibinalik ni Brianna ang susi ng mansyon sa kamay ni Christopher. Ang kaniyang bawat hakbang patungo sa pintuan ay tila isang pagbaklas sa kaniyang nakaraan. Saan ka pupunta, Brianna? Ang tanong ni Doña Remedios, ang kaniyang boses ay puno ng pangamba. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, Mama. Doon sa maliit na bahay sa probinsya kung saan malinis ang hangin at walang kasinungalingan. Ang sagot ni Brianna bago siya tuluyang lumabas ng silid. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa kanyang telepono. Ang mahinang tunog nito ay tila isang babala. Huwag kang kampante, Brianna. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Isabela. Ito ay boses ng isang lalaking tila galing sa hukay. Ang dokumentong hawak mo ay hindi lamang tungkol sa lupa. May isa pang tao ang nakaligtas sa aksidenteng iyon. At ang taong iyon ay malapit na sa iyo. Nabitawan ni Brianna ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagtama nito sa semento ay tila isang huling babala. Sino ang taong nakaligtas at ano ang kinalaman nito sa misteryosong si Don Julian? Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng isang lihim na tila ayaw pa ring magpaubaya sa kapayapaan. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit na idinulot ng iba, kundi ang pagtanggap na ang taong pinakamahal mo ay nagmula sa luhang naging dagat ng iyong pighati. Narating ni Brianna ang bayan ng San Isidro sa gitna ng madaling araw. Ang amoy ng basang lupa at ang samyo ng mga bulaklak ng dama, de noche, ay tila isang yakap mula sa kaniyang kabataan. Dito sa maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan, kung saan ang bawat sulok ay may bulong ng kaniyang yumaong ina, naramdaman ni Brianna ang isang panandaliang kapayapaan. Inilapag niya ang kaniyang bag sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng tela sa kahoy ay tila isang huling hininga ng pagod mula sa magulong mundo ng mga dalmayda. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga haligi ng bahay. Ang bawat ukit sa kahoy ay tila mga peklat ng nakaraan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan nang marinig niya ang mahinang ugong ng isang sasakyan na huminto sa harap ng kaniyang bakuran. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kotse at ang marahang hakbang sa tuyong mga dahon ay sapat na upang malaman ni Brianna kung sino ang dumating. Lumabas siya sa balkonahe. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo si Christopher. Hindi ito ang makapangyarihang CEO na nakita niya sa ballroom. Ang kaniyang buhok ay magulo. Ang kaniyang polo ay may mga gusot at ang kaniyang mga mata ay tila dalawang lawa ng pagsusumamo. Sa kaniyang mga kamay, bitbit niya ang isang lumang makinilya na depadyak, ang makinang ginagamit ng ina ni Brianna noong nabubuhay pa ito. Christopher, bakit ka narito? Sinabi ko na sa iyong kailangan ko ng panahong mag-isa. Ang boses ni Brianna ay mahina, ngunit may bahid ng pagkapagod. Hindi ako narito upang pilitin kang bumalik, Brianna. Ang sagot ni Christopher, ang kaniyang boses, ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng katahimikan. Narito ako upang ibalik ang isang bahagi ng iyong pagkatao na kinuha namin sa iyo. Nahanap ko ito sa bodega ng mansyon. Alam kong ito ang tanging bagay na nag-uugnay sa iyo sa iyong ina bago nangyari ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Brianna. Hinawakan niya ang bakal ng makinang tahiin. Ang lamig nito ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang mga daliri. Isang golden moment ang namayani nang mapansin ni Brianna ang isang maliit na piraso ng sinulid na nakasabit pa sa karayom. Isang asul na sinulid, ang huling kulay na tinatahi ng kanyang ina para sa kanyang damit bago ang malagim na aksidente. Napahigbi si Brianna. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding emosyon.
Salamat, Christopher. Ang kanyang bulong. Salamat sa pagpapakita sa akin na may natitira pang kabutihan sa likod ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag ng isang matanda at baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa anino ng malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran. Ang ganda ng tagpong ito, hindi ba? Ang anak ng mamatay tao at ang anak ng biktima muling nagtatagpo sa gitna ng mga alaala. Si Don Julian, lumabas siya mula sa dilim, nakasuot ng kanyang itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy ng katusuhan. Sa kanyang tabi, may isang lalaking nakatayo. Isang lalaking ang mukha ay punong-puno ng mga peklat ng sunog. Ang kanyang isang mata ay tila wala ng buhay, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Gabriel, ang sigaw ni Brianna, ang kanyang boses ay tila nawalan ng hangin. Kuya Gabriel, ikaw ba yan? Napatitig ang lalaki kay Brianna. Si Gabriel, ang nakatatandang kapatid ni Brianna, na akala ng lahat ay namatay sa pagsabog ng sasakyan kasama ang kanilang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha ng saya, kundi ng isang madilim na pagnanasa para sa paghihiganti. Bakit, Brianna? Bakit ka kasama ng isang dalmayda? Ang boses ni Gabriel ay tila isang kalansing ng kalawang na bakal. Sila ang pumatay sa ating mga magulang. Sila ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Isang halimaw na nagtatago sa dilim habang sila ay nagpapakasasa sa ating yaman. Gabriel, makinig ka. Ang mabilis na sabi ni Christopher habang humahakbang siya sa harap ni Brianna upang protektahan ito. Alam ko ang pagkakasala ng aking ama. Handa akong pagbayaran ng lahat. Ngunit huwag mong idamay si Brianna sa galit mo. Isang mapait na tawa ang kumawala mula kay Don Julian. Huwag kang maniwala sa kanya, Gabriel. Ginamit lang nila ang kapatid mo upang manatiling tahimik ang katotohanan. At ngayon, oras na para kunin ang katarungang matagal nang ipinagkait sa inyo. Inilabas ni Gabriel ang isang baril mula sa kaniyang bulsa. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang huling hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Itinutok niya ito ng diretso sa dibdib ni Christopher. Kuya, huwag, pakiusap. Ang pagmamakaawa ni Brianna habang pilit niyang hinaharangan ng kaniyang asawa. Hindi si Christopher ang pumatay sa kanila. Siya ang tumulong sa akin upang mahanap ang katotohanan. Masyado ka nang nabulag ng pag-ibig, Brianna. Ang dugong dalmayda ay laging may dalang kamalasan. Nanananan. Ang sigaw ni Gabriel, ang kaniyang daliri, ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Brianna ang isang bagay. Si Don Julian ay dahan-dahang umaatras, isang mapanuyong ngingiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Doon niya naintindihan ang lahat. Si Don Julian ang tunay na mastermind. Siya ang nagligtas kay Gabriel, ngunit hindi dahil sa awa, kundi upang gawin itong isang sandata laban sa mga dalmayda upang siya ang tuluyang makakuha ng kontrol sa buong kumpanya. Kuya, tingnan mo si Don Julian, ang sigaw ni Brianna. Ginigamit ka lang niya. Siya ang nag-utos sa ama ni Christopher na gawin ang aksidente. May ebidensya ako sa dokumentong nakuha ko sa vault. Si Don Julian ang nagpondo sa operasyon upang makuha ang lupain natin. Napatigil si Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay lumipat kay Don Julian. Ang katahimikan ay tila isang bombang dahan-dahang sumasabog. Totoo ba ito, Don Julian? Ang tanong ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay puno ng pagdududa. Huwag kang makinig sa kanya, Gabriel. Tapusin mo na ito. Ang utos ni Don Julian. Ang kaniyang boses ay tila isang malakas na tunog ng utos na hindi dapat baliin. Biglang isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang mga ilaw ng asul at pula ay nagsimulang tumama sa mga puno. Si Christopher ay dahan-dahang kinuha ang kanyang telepono. Kanina pa pala niya tinawagan ang mga awtoridad bago siya pumunta sa San Isidro. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Don Julian na agawin ang baril kay Gabriel
Nagkaroon ng isang matinding batlon sa pagitan ng dalawa. Isang putok ang umaling-aungaw sa gitna ng kadiliman. "Christopher!" Ang huling sigaw ni Brianna nang makita niyang bumagsak ang kaniyang asawa sa lupa, habang ang kaniyang kamay ay nakahawak sa kaniyang bahagi ng tiyan na nagsisimulang mabahiran ng pula. Tumakas si Don Julian patungo sa kagubatan, habang si Gabriel ay napaluhod sa tabi ni Brianna. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi habang nakikita ang kaniyang kapatid na yakap-yakap ang naghihingalong si Christopher. "Huwag kang pipikit, Christopher. Pakiusap. Huwag mo akong iiwan." Ang iyak ni Brianna, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng asawa. "Mahal kita, Brianna. Lagi mong tatandaan iyon." Ang huling bulong ni Christopher bago dahan-dahang pumikit ang kaniyang mga mata. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabalot ng pighati, ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay hindi na nanggagaling sa galit, kundi sa takot na baka ang huling pagkakataon para sa kaligayahan ay tuluyan nang naglaho sa gitna ng dumanas na dugo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamis ng mga pangako sa ilalim ng liwanag, kundi sa lalim ng sakripisyong handang ibigay sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang puting kisame ng ospital, ang unang bumungad sa paningin ni Christopher nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang matinding kirot sa kaniyang tagiliran, isang paalala ng bala na muntik nang kumuha sa kaniyang buhay. Ngunit ang sakit na yon ay tila naglaho nang maramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na kamay na mahigpit na nakahawak sa kaniyang palad. Sa gilid ng kaniyang kama, nakasubsob si Brianna. Ang kaniyang buhok ay bahagyang gulo-gulo, ang kaniyang mga mata ay mapula, at may mga bakas ng natuyong luha. Sa gitna ng mahimbing na tulog ng asawa, naramdaman ni Christopher ang isang malalim na pasasalamat sa langit. Hindi siya iniwan ni Brianna. Sa kabila ng lahat ng sakit at lihim ng nakaraan, nanatili ang babaeng kaniyang minamahal sa kaniyang tabi. Dahan-dahang gumalaw si Brianna nang maramdaman niya ang bahagyang piga sa kaniyang kamay. Agad siyang napaangat ng tingin, at nang makitang gising na si Christopher, ang kaniyang mukha ay nagliwanag na tila isang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. "Christopher, salamat sa Diyos. Gising ka na." Ang kaniyang boses ay basag, puno ng emosyong hindi na niya kayang itago. "Huwag kang malikot. Baka bumukas ang iyong tahi." "Brianna, akala ko ay mawawala na ako nang hindi ko naririnig muli ang boses mo." Ang mahinang sagot ni Christopher. Ang kaniyang boses ay tila isang pabulong na panalangin. Isang golden moment ang namayani sa loob ng silid nang dahan-dahang ilapit ni Brianna ang kanyang mukha sa noo ni Christopher. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang pagdampi ng dalawang kaluluwang dumaan sa apoy upang maging dalisay. Ang amoy ng kanyang buhok ay nagbigay ng kapanatagan sa lalaki. Isang amoy ng tahanang matagal na niyang hinahanap. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios na nakasakay na ngayon sa isang wheelchair dahil sa kanyang panghihina. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kaniyang matapang na kolorete at ang kaniyang mapagmataas na tindig. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng lambot. Lumapit siya sa dalawa at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Brianna. "Brianna, anak, ang lahat ng ari-arian, ang kumpanya at ang mansyon. Naisagawa ko na ang mga dokumento upang ilipat ang lahat sa iyong pangalan. Ito ang katarungang dapat ay noon mo pa natanggap." Ang boses ni Doña Remedios ay nanginginig sa pagsisisi. "Hindi sapat ang pera upang bayaran ang iyong mga luha. Ngunit hayaan mong ito ang maging simula ng aking pagbabayad puri." Tumingin si Brianna sa kaniyang biyenan. Nakikita niya ang isang matandang babaeng natutunan ng magpakumbaba. Dahan-dahan siyang tumango. Tinatanggap ang alok hindi dahil sa sakim sa yaman, kundi dahil ito ang paraan
upang maituwid ang baluktot na kasaysayan ng kanilang pamilya. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sila sa mansyon ng mga Dalmeida. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang malamig na palasyo ng pang-aapi. Ang mga bintana ay nakabukas ng malawak, hinahayaan ang sariwang hangin at liwanag na pumasok. Si Gabriel, ang kuya ni Brianna, ay kusang sumuko sa mga pulis upang harapin ang kanyang mga nagawa. Ngunit bago siya umalis, nakuha niya ang mahigpit na yakap at kapatawaran ng kaniyang kapatid. Si Don Julian naman ay nadakip na sa kabilang lalawigan at nahaharap na sa habambuhay na pagkabilanggo. Isang hapon, habang nakaupo sina Brianna at Christopher sa hardin, pinagmamasdan nila ang mga bulaklak na muling namumukadkad. Ang hangin ay mahinhin, tila isang kanta ng kapayapaan. Kinuha ni Christopher ang isang maliit na kahon mula sa kaniyang bulsa, ang Dalmeida ring na kaniyang itinago. Brianna, sa harap ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, handa ka bang maging asawa ko muli? Sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan, walang lihim at walang takot. Ang kaniyang tanong, habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Brianna. Ngunit bago sumagot si Brianna, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Christopher at inilagay ito sa ibabaw ng kaniyang tiyan. Isang matinding kaba at kagalakan ang dumanas sa mukha ni Christopher nang maramdaman niya ang init ng balat ng asawa. Hindi na lang tayong dalawa ang kailangan mong tanungin, Christopher. Ang bulong ni Brianna, ang kaniyang mga mata, ay nagniningning sa kagalakan. Magiging 3 na tayo sa susunod na taon. Ang katahimikan sa hardin ay napuno ng isang mahigpit na yakap. Ibinasag ni Christopher ang katahimikan ng kaniyang masayang hikbi habang paulit-ulit na hinahalikan ang kamay ni Brianna. Ang bawat sugat ay dahan-dahang naghilom, ang bawat pait ay naging tamis, at ang bawat luhang pumatak sa gitna ng ulan ay naging mga perlas ng isang bagong simula. Ang dating labandera na itinaboy sa ulan ngayon ay ang reyna ng kaniyang sariling tadhana, hindi dahil sa gintong kaniyang hawak, kundi dahil sa pag-ibig na kaniyang pinili. Ang sikat ng araw sa hapon ay tila isang gintong telon na bumabalot sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Dalmeida. Wala na ang dating nakabibinging katahimikan at ang malamig na pader ng pagmamataas. Ngayon, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na rosas at ang malambing na tunog ng isang sanggol na tila nakikipaglaro sa ihip ng hangin. Nakaupo si Brianna sa isang tumba-tumba, yakap-yakap ang kanyang 6 na buwang gulang na anak na si Gabriel Manuel, ang pangalang kinuha niya mula sa kaniyang kapatid at sa kaniyang yumaong ama. Ang kaniyang mga kamay ay hindi nakulubot dahil sa sabon at chlorine, ngunit bawat haplos niya sa kaniyang anak ay may dalang alaala ng hirap na kaniyang pinagdaanan. Ang kaniyang mga mata na dati ay lawan ng pighati, ngayon ay nagniningning sa kagalakang hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Dahan-dahang lumapit si Doña Remedios, bitbit ang isang maliit na tasa ng tsa. Ang kaniyang bawat hakbang ay maingat, at ang kaniyang mukha ay wala na ang bakas ng pagiging malupit. Yumuko siya ng bahagya at dinala ang kaniyang mga labi sa noo ng kaniyang apo, bago bumaling kay Brianna nang may tapat na nangiti. Hayaan mo akong magbantay sa kanya, Brianna. Magpahinga ka muna sa loob. Alam kong kanina ka paabala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa foundation. Ang malumanay na sabi ng matanda. Isang golden moment ang namayani nang abutin ni Brianna ang kamay ng kaniyang biyenan at idampi ito sa kaniyang noo. Ang tradisyonal na pagmamano. Ito ay hindi na isang obligasyon, kundi isang tapat na tanda ng paggalang at ganap na kapatawaran. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pait sa pagitan ng dalawang babae ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang ugnayang binuo mula sa abo ng kanilang nakaraan. Napatingin si Brianna sa kaniyang daliri kung saan nagniningning ang Dalmeida heirloom ring. Ngunit sa tabi nito, nakasuot din ang isang simpleng tanso na singsing
ang kaisa-isang alaalang natira mula sa kanyang ina noong sila ay mahirap pa. Ang dalawang singsing ay tila isang kwento ng kaniyang buhay. Ang isa ay simbolo ng yaman at ang isa ay simbolo ng dangal. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo, aking reyna? Ang boses ni Christopher ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Yumakap si Christopher mula sa likuran ni Brianna. Inilalapat ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang baluti na nagbibigay ng proteksyon. Tumingin si Brianna sa kanyang asawa at dahan-dahang tumango. Higit pa sa kapayapaan, Christopher, nahanap ko ang aking sarili. Nahanap ko na ang katarungang hindi nanggagaling sa batas, kundi sa kakayahan nating magpatawad at magmahal muli sa kabila ng lahat. Ang bulong ni Brianna, sa kanilang harap, ang malawak na lupain ng Dalmeida ay hindi na lamang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay isa ng tahanan para sa mga batang ampon at mga kababaihang dumanas ng pang-aapi. Ang proyektong itinayo ni Brianna upang ibalik sa lipunan ang bawat sentimong kinuha sa kaniyang pamilya noon. Ang aral na iniwan ng kaniyang kwento ay tila isang alingaw-ngaw sa hangin. Ang tunay na ningning ng isang tao ay hindi nasusukat sa kaniyang suot na damit o sa dami ng kaniyang pera. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa isang pusong marunong tumayo para sa katarungan, marunong magpakumbaba sa harap ng pagkakamali, at higit sa lahat, marunong magpahalaga sa dangal ng bawat tao, maging siya man ay nasa palasyo o nasa putikan. Habang lumulubog ang araw, ang tatlong henerasyon ng mga Dalmeida ay nanatiling magkakasama sa hardin. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot, sapagkat ang liwanag ng kanilang pagmamahalan ay sapat na upang itaboy ang anumang anino ng nakaraan. Tapos na ang ulan. Ang bahaghari ay hindi na lamang isang pangako, kundi ang realidad na kanilang tinatamasa sa bawat segundo ng kanilang bagong simula.